Asikasuhin mo na yung annulment mo with Head. Baka may mangyari pang mas malala. By the way, binalik ko si Rod sa project because you're so useless. What? Okay. Akalain mo yun? Natapos yung araw ng walang aberya. Ma'am Ellen, pinapasundo na po kayo ni Sir Sinon. Kumusta si Helen at Ron sa site kanina? Although may napansin ako kay Rod na kakaiba, parang hindi na niya pinipilit yung sarili niya kay Helen. As if pinag-usapan nila to act that way. Wala ka nang dapat ipag-alala. Magkaibigan lang kami ni Rod. I promise you that. Hindi kayo pwedeng maging magkaibigan. Dinidiktahan mo ba ako kung sinong pwede at hindi ko pwedeng maging kaibigan? Ex mo yun! Kailan ka pa nawala ng tiwala sa akin? Ano susunod doon? Dadalikan niya sa bahay niya? Sa kama niya? Ako magdedesisyon kung sino gusto ko maging kaibigan! Kahit si Rod pa yan! Alam ko yung kayo pinuntahan ni Helen kagabi. Bugto yung mata niya eh. May ginawa ka na naman ba? Sinabi ko na sa kanya yung totoong nangyari sa akin sa Amerika. Na kapag dumating yung pagkakataon na masaktan ni Sinon si Helen, sabihin mo sa akin agad. Seryoso mo naman. Hindi magagawa ni Sinon yun. Hindi niya masasaktan. Kaya niya. Kaya niyang palabasin na aksidente lang lahat na nangyari. Katulad na nangyari sa dati niyang asawa. Sinan! 26 years ka nang maayos! Stop that! Sinan! Sinan! What are you doing? Isang lagok lang, auntie. Sinan! How could you? 26 years ka nang maayos! Ito ang kailangan ko. Stop that! No! Shut up! No, you stop it! From now on, pinagbabawalan kitang bumalik sa opisina nang hindi ka nagkikita! If I see you with a drink in your hands again, God forbid, ibabalik kita sa rehab! Sinan! What the hell? Sinan! Stop it! Sinan! Stop it! Sinan! Sinan! Stop it! Sinan! Stop it! Sinan! Sinan! Pabayaan niyo ko! Tama na yan! Please! Please, Sinan! Tama na yan! Paano ka ba? Listen to me, Sinan! Please! Pabayaan niyo ko! Anong nangyayari sa'yo? I can't believe that tinapon mo 26 years of your sobriety just because of that cheap nurse! Don't call my wife cheap! Please, akin, Lumayo ka sa pamaging ka! This is all because of you, you little goat digger! 26 years na sober ang pamangkin ko at sigurado ako ikaw ang dahilan kung bakit siya umiinom ulit! Kamunti ka na magmaneho ng lasing yan! Alam mo ba yun? Hindi mo alam yun! Dahil wala ka sa tabi niya! Nag-iinarte ka! At sa guest room ko siya pinatulog! Pasalamat at walang masamang nangyari sa kanya. Dahil pag nagkataon, sisiguraduhin kong pagturo sa akin mo yun! Sinon. Sinon. Halika na. Akit ka na sa taas. Halika na. Halika na.
ako dahilan kung ba't ka nakagaganito. I'm so sorry. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Huwag ka na alis sa tabi ko. Huwag mo na ako iiwan ulit. Dito lang ako. Hindi ako alis sa tabi mo. Dito lang ako. Hindi kita iiwan, okay? Tutulungan kita. Pangako mo yan. Pangako ko yan. Yes, it's okay. This is my way of keeping you safe, Rod. Ang magandang plano na dapat matagal mo nang ginawa ay bumalik ka na lang sa Amerika. Nagkagulo na lang silang dalawan, bumalik ka eh. Yung maganda, layo-layo ang mga kapatid ko. Yun na lang paraan para maprotektahan si Helen. Tama na, Rod. Nangako kang hindi ka na manggugulo. Tama na. Protektahan mo na lang siya. Auntie, sorry po ulit. Sabihin mo yan kay Sinon pagkagising niya bukas. Who would have thought na ang sarili niyang asawa makakapagpabalik sa kanya sa pag-inom? Sinisira mo ang buhay niya. Auntie, hindi ko naman po ginusto na may mangyaring masama sa asawa ko. At sa tingin ko po normal po yun sa marriage namin na magkaroon kami ng away dahil sa mga differences namin. Ang importante po, pagdadaanan po namin yun ng magkasama at pagtatagumpayan po ng magkasama. Ano kala mo? Hindi ko alam yan? I was a wife once. Alam ko ang ibig sabihin ng sa hirap at ginhawa ng wedding vows na yan. Pero ibahin mo si Sinon. He doesn't solve problems like a normal person. Auntie, sana po kung ano man po ang problema namin na mag-asawa, hayaan niyo po kami na ayusin namin yun ng kami lang po. Darating din ang araw na magmamakaawa kang makaalis sa relasyong ito. Maniwala ka. Nay, may sinabi sa akin si Rod tungkol kay Sinon. Oh, ano na naman kasi nungalingan sinabi ng lalaking yan? Nay, makinig ka sa akin. Imposibleng kasinungalingan yung mga sinasabi ni Rod sa akin. Dahil posibleng gawin talaga sa kanya yon. Si Sinon yung may kasalanan kung bakit nagkandeletse-letse yung buhay ni Rod sa Amerika. Kung bakit niya hiniwalayin si Helen. Minanipulyan na daw yung sitwasyon dahil gusto niya makuha si Utol. O, tapos ano sasabihin niyang Rod na yan? Ha? Na gusto niya ulit makuha yung kapatid mo? Na
papalabasin niya si Sinon yung masama para mag-away yung dalawa. Nak, alam mo hindi mo dapat pinagkakatiwalaan ang lumalabas sa bibig ng isa sinungaling. Ako, nako, naubos na paniniwala ko dyan sa lalaking yan. Simula nung iniwan yung kapatid mo. Dapat ikaw ganun ka din. Nay, ramdam kong totoo. Ryan! Ang isang tao kapag nakapagsinungaling na, uulit-ulitin lang niya yan. Nang hindi siya nakukonsensya, ha? Kung tigil-tigilan niya tayo, ha? Kumain ka na. Kung totoo yung sinasabi mo, di kukunin ko na si Helen. Sasabihin ko na lahat to sa kanya. Kuya, hindi pwede. Anong hindi pwede? Anong gusto mo gawin ko? Tumanga ka dito tulad mo? Hindi maniniwala si Helen sa'yo. Sa kanya mismo nang galing na naging mabuting asawa si Sinon sa kanya. At mahal niya to. Kuya, wala pa akong ebidensya para patunayan ang ginawa ni Sinon sa dati niyang asawa. Thank you, Han. Thank you. Anong ginagawa mo? Akala ko ba, hindi tayo magtatrabaho ngayon, naka-leave tayo. No. Naghahanap kasi ako ng Alcoholics Anonymous meeting for today. Sasamahan kita. Han, hindi ko kailangan ng AA meeting. I'm fine. Alam ko yung ginagawa mo. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Nag-aalala ka ba sa akin? O feeling mo kasi nakaka-istorbo ka sa akin? Man, I don't mind. Sasamahan kita, okay? Mas gusto ko nga andun ako eh. Para mas maalagaan kita ng tama. Han, okay. Ganito na lang. Samahan mo ko dito, sa bahay. Mag-movie date tayo, gaya ng dati. Bago tayo maging busy sa Salud Project. Di ba? Ganito na lang. Gawin natin yan pagkatapos ng AA meeting mo. Okay? May nahanap na ako, hunting na. Sinabi ko, hindi ko na kailangan ng meeting.